sobrang ang ginagawa ng anak ni Sardo. Parang halaga sa kanya ang buhay ng tao. Papa, hindi pa natin alam ang tunay na pangyayari. Paliwanag na sinabi ni Melencio. At si Brando bandido. At ang kanya mga tauhan ang may kagagawan. Yan ang sabi ni Melesio. At ang ibang tauhan ni Don Venerando. Sasabihin ba nilang sila ang sumunog? Pero Franco, Papa, yun lang sa mga nakaligtas na sunog ang nakausap ko. Halatang takot sila magsalita kung sino may kagagawan. Ngunit wala makapagsabi na nakakita nila kahit anino man lang ni Brando bandido. sandali lang Franco. Hindi ko sinusukat ang iyong kakayang bilang alagad ng batas. Pinagdanan ko rin yan. Sa tingin ko may simpati ka Brando bandido na isang pasakal. At kaaway ng katarungan. Papa, tungkulin kong timbangin muna ang mga pangyayari bago ako gumawa ng anumang hakbang. Bilang alagad ng batas, hindi ako dapat pumanig kahit kanino. Hindi ako dapat maniwala sa isang bagay na walang matibay na batayan. Dalawa lang ang alituntunin ng batas. Parusahan na nagkasala at ipagtanggol lang na api. Alam mo yan, Papa. Basta alam ko, kilala ko si Sardo. Camia. Malaya na si Sardo. Alam kong malaki may tutulong mo sa kanyang pagbabagong buhay. Maraming salamat, Kapitan. Maraming salamat. Sardo, Kapitan, magpapaalam na ako. Come here. Si Brando. Brando, ako ang iyong ama. Ako ang iyong ama. Brando, kainin mo na yan, baka lumunod pa. Come here. Sige na, kumain ka na kumain.
Sarap ba? Oo. Si Lasco. Si Lasco? Lasco. 10 taon, Sardo. 10 taon! Halika sabay. Venerando, Sado esta fuera. Si, ya lo sé. Nakalaya na nga siya. Natatakot ako, Venerando. Kanino? Si Sardo. 10 taon siya nakulong at nagdusa. Hindi kaya siya gumawa Kaya, ng... ikaw pa. Ako nakakaalam kung anong dapat na mangyari. Sino si Sardo? Para katakutan ko. Siya ang dapat na matakot sa akin. At hindi ako ang dapat na matakot sa kanya. Oh, nagalis ka pala. Hindi ko ba nasaktan? Hindi ho. Ikay? Sana? Huwag mo na kaming iiwan ni Inay. Brando, natatanda mo sinabi ko sa'yo. Nakapaglalaking lumuha. Yun ay dahil sa kagalakan. Natutuwa ka ba? Halina kayo, kakain na! Tayo na, let's go. Kamya, O, Matias, bakit hindi kayo dumating kahapon? Ang tagal namin kayo hinintay bago kami nagpunta sa Tumana eh.
Nagbantay pa kasi ako sa Kamalig eh. At isa pa, nagpadaan sa akin si Kapitan Baltasar dahil sasama raw siya. Nag-iabala naman sila sa impilan, kaya pinasama na lang sa akin si Franco. O Mario, Franco, bakit hindi ka napunta kahapon? Hintay ako na hintay eh. Kasi kasi si Franco, ang tagal-tagal eh. Paano yun? Hinihintay ko pa yung papa ko eh. Siya yung dapat yung sisiya, hindi ako. Tayo na, maglaro na tayo. Ang mga bata talaga. Liga, magbalik-barilan tayo. Itong baril ko. Ito sa akin. Ito naman ang akin. Mas malaki pa. Tayo na. Pen! Pen! Patay ka na, Mario! Sandali lang, Franco. Hindi pa ako nakanda eh. Bang! 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 Siya nga pala, si Sardo. Nagpaiwan sa akin sa Tumana. At meron para silang pag-uusapan ni Lasco eh. Hamakin mo! Si Lasco, isang pusakal, isang mandarambong, nagpakabanal ng 10 taon doon sa bundok. Kung hindi lang ako nakapangako sa iyo, hindi ko pababayaan ang pamilya mo eh. Ni isang araw, hindi ako tatagal. Alam ko naman, Lasco, na ikaw ang pinakatapat kong kasama. Tuparin lamang ni Don Venerando ang aming kasunduan. Mabubuhayin tayong tahimik. Hindi na tayo babalik sa dating gawain. Eh sa akala mo ba naman, yan Don Venerando Libesting yan, na isang sakam sa salapi, ay tutupad sa pangako pagkaraan ng 10 taon. Lalo na ngayon. Siya'y mayaman at makapangyarihan. Hindi naman siguro gagawin sa akin yun. Ako ang nagdusa. Ako ang nagpakulong. Ako ang umakulat ng sala. Upang mailigtas ang pangalan niya. Ang kanya ay kanya. At ang akin ay dapat sa akin. O ay sana magkatotoo ang inaasahan mo. Hindi katulad ni Kapitan Baltasar del Valle. Walang ginawa kundi sumangayon sa lahat ng kagustuhan ni Don Venerando. Napakatagal ako nagtiis. Na malayo sa piling aking mga mahal sa buhay. Ibig kong bawiin